Time check muna tayo. Ayun po, 1:41 na ng tanghali. So, today is Monday, so wala kaming pasok ngayon at red calendar nga pala dito ngayon sa Japan. At red calendar nga po pala dito ngayon dahil si-celebrate nila ang coming of age day ngayong taon. At para po ito sa mga teenager na magbe-birthday po ngayong taon at ayun po, magiging auto na sila or nasa legal age na sila. Kaya yung iba sa kanila pupunta po ng mga city hall para umattend ng mga ceremony. Kaya yun na rin po yung dahilan kung bakit wala tayong pasok ngayon at bali bukas na ulit tayo papasok ng Martes. Dahil wala rin akong gagawin ngayon, mag-iisip muna ako kung anong gagawin natin. At siguro kung wala tayong maisip, baka lalabas na lang muna tayo. Kaya ang gagawin ko muna, maglilinis muna ako ng bahay sa ngayon para may gagawin tayo. So, naisipan ko na lang na lumabas ng bahay muna ngayon at wala lang tayong ginagawa sa loob ng bahay. Habang meron pa tayong oras, syempre, maglalakad na lang muna ako or siguro sasakay lang muna tayo ng train kung saan tayo pupunta ngayon. Bale, pag-iisipan ko na lang po kung saan tayo pupunta. Ang importante, naman natin yung oras natin, masulit naman natin. Siguro sasakay na lang muna ako ng train. Syempre, bago tayo sumakay, magbibisikleta muna ako papunta ng train station. Kaya tara, samahan niyo ako. So, bali po, nakababa na tayo dito sa may Taisho Station. At meron tayong pupuntahan dito ngayon, guys. At sasakay lang tayo ng bus ng ilang stops. Siguro 7 stops tayo. So, ayun, kakababa lang natin ng bus ngayon. Time check muna tayo. 3:15 na ng hapon. Alam nyo ba, guys, na merong mga second hand na gamit dito na makikita dito na mabibili nyo lang sa murang presyo? Kumbaga, ito yung tinatawag natin na Japan surplus sa Pilipinas. So, andito po tayo ngayon sa Hard Off, kung saan makakabili tayo ng mga murang gamit dito. Or tinatawag natin na second hand shop dito sa Japan. Isa rin ito sa kilalang shop dito. Dito po kasi, guys, marami po kayong mabibiling appliances dito na sobrang mura at bagsak presyo. Kaya tara, pupuntahan natin siya ngayon. At dito lang siya sa may tabi ng bus stop at papasok na tayo dyan. Dito sa Hard Off, meron din silang junk section dito or tinatawag natin na tapunan na ng mga appliances na pwede pang gamitin. Pero mabibili lang natin ito sa mababang halaga. Katulad na lang nitong monitor na to na para sa computer na mabibili nyo lang sa sobrang mura na nagkakahalaga lang ng 1,650 yen. Or katumbas yan ng 600 pesos mahigit. At magkakaiba din sila ng mga presyo dito depende sa issue ng gamit. Tapos dito naman ako pumunta at ang daming mga amplifier na makikita dito. Kaya yung iba dito pwede pang gamitin, guys. At mapapakinabangan pa natin to para po ito sa mga mahihilig sa mga music or naggigitara man, pwede nyo itong bilhin. Tingnan nyo naman po kasi yung ibang mga gamit nila dito. Talaga yung iba dito, matitsempuhan nyo lang po na medyo bago-bago pa at kaya pang gamitin. At ito, para naman po ito sa may hilig mag-gitara. Makakabili po kayo ng murang presyo ng gitara dito. Tulad nito, 1,650 yen lang po. At mukhang pwede pa naman pong gamitin yung iba dito at maayos pa naman po yung condition niya. Bali, kompleto pa na may strings nito. Tapos ito, yung hilig ng lolo at lola natin, ang radyo, na mabibili nyo lang sa halagang 800 yen lamang po. Diba po, ang dami pong mga appliances dito na pwede pang bilhin at pwede pang gamitin na mabibili nyo lang sa sobrang babang halaga.
Tapos perfect din ito ngayong taglamig, ang gas heater. So nakakita nga ako 3,300 yen lang po ito. At ang kagandahan po, meron pa itong warranty na 3 months. Ayan po, puro 3 months po yung warranty at meron pang 6 months. Medyo mahal nga lang ito dahil mas mataas po kasi yung warranty nito na 6 months. Tapos yung iba pa po nakakarton pa. And then meron din ako nakitang konro dito or paglutuan ng mga pagkain. So yan lang po yung presyo niya, 5,500 yen. May kasama ng griller. At nakikita nyo naman po guys na medyo malinis pa itong konro na to. At talagang pwede pa itong gamitin. Tapos meron din silang mga junk dito na mga camera. Iba't ibang mga brand po yan guys. So itong hard off nga pala na pinuntahan ko ngayon, ang dami pong mga gamit na mabibili nyo sa murang halaga lang. Or sabihin natin ito yung tinatawag natin na basurahan dito sa Japan. Or sa Pilipinas, ito rin yung tinatawag natin na Japan surplus. Kaya marami po kayong pagpipilian dito. Tapos hindi rin mawawala ang laptop. Mga pinaglumaang laptop po yan at ayan po yung mga presyo niya. Talagang bagsak presyo po. Pero yung iba po dito gumagana pa naman at yung iba dito ay mga patapon na or sabihin natin na basura na. At mabibili nyo na lang kasi ito sa murang presyo. Kaya ito po, mga iba't ibang mga brand ng mga laptop ang makikita nyo dito. Tapos punta naman tayo dito sa may refrigerator at ang mura ng ganitong ref. So makikita nyo na sa loob na sobrang linis pa. At ayan yung yung freezer. At dito naman sa baba yung mga lalagyanan ng mga ulam. Ayan, nakikita nyo naman po na sobrang linis pa. So may warranty rin siya na 6 months. Tapos dito naman medyo malaki itong ref na to na mabibili nyo lang sa halagang 2 lapad mahigit. Ayan po, puro mga ref yung nakahilera dyan. At tingin-tingin lang muna tayo kung ano yung mga mas mura dito at mas maganda pang gamitin. So pangalawang ref na ito na nakakita tayo na sobrang linis pa naman sa loob at talagang nilinisan pa nila bago nila ibenta ito. Na pwede pa namang mapakinabangan na para po ito sa mga taong nagtitipid. So medyo maganda rin itong black na ref kasi nga pag once na narumihan pwede pang linisin compare po sa puti na pag narumihan medyo mahirapan na pong linisin. Eto bigla ako nakakita na sobrang murang ref na nasa 1,000 yen lang po at may warranty siya na 10 days. At ayun, unang bukas, hindi na maisarado yung yung takip niya. Halatang na rin po na pwede nang itapon ito. Kaso inisip pa nila na ibenta muna sa ganyang halaga. Siguro madadaan naman ito sa tamang ayos bago magamit ulit. Ayan, napapansin nyo po na kung may nakita tayong ref, meron din naman silang washing machine dito. Nakikita nyo naman po ito guys na medyo bago-bago pa itong washing machine na to. Tapos nung chinek natin ito na sobrang linis pa yung nasa loob. Dito ako medyo nagandahan sa washing machine nila compare po sa mga ibang appliances nila dito. And then hindi rin mawawala dito ang rice cooker. Or pwede nyo rin itong gawing steamer kung gusto nyo. Tapos meron din silang toaster dito. Ayan po, nakikita nyo sa bandang dulo. So ayan, kung gusto nyo naman i-toast yung tinapay nyo, pwede nyo naman gamitin ito at napakalinis pa naman ito sa loob. Tsaka dito naman sa baba, ayan po yung mga microwave oven nila. So buksan natin. Okay naman po yung nasa loob. Depende po yan sa brand na gusto nyo. May iba't iba naman kasi mga brand ng appliances dito. Karamihan naman po dito ay nalilinisan bago nilang ibenta ito. Siyempre balik muna ulit tayo dito sa may konro dahil nga nagbabalik ulit ako bumili ng konro. So nakikita nyo naman po na medyo bago-bago pa tignan guys. Ayan, yung griller nila malinis pa. At meron pa silang 6 months warranty na mabibili nyo lang sa 1 lapad mahigit. Basta guys, ang dami yung makikitang mga appliances dito na gusto nyo na makakatipid kayo. Kaya ito talaga yung tinatawag natin na Japan surplus dito sa Japan. So after natin pumunta sa may appliances, nagpunta na rin tayo dito sa may gadgets at nakita ko itong Nintendo Switch na. Tapos meron pa sila mga controller dito. Naalala ko nga nung bata ko ganito yung laruan ko nun, nung wala pang PlayStation nun, yung sasaksakan mo pa ng ibang bala. Ito nga, PSP. Uso pa maglaro ng Tekken dito nung time na yan. At dito naman sa tabi, meron naman silang mga tablet dito. At nakikita nyo naman pa yung presyo dito guys, sobrang mura po. And then mga iba't ibang mga brand ng relo. Alam nyo ba guys na isa rin ito sa hilig ko ngayon na magkaroon ng relo. Though meron na rin akong relo na ginagamit dito at siguro next time pag nakaluwag-luwag na tayo, saka tayo bibili ulit ng relo. Pero this time siguro ibang brand muna. And then ito, mga second hand na laptop. Iba't ibang mga brands tulad ng NEC, Fujitsu, Toshiba, at iba pang mga brands, mga HP, Dell. Basta dito lang yan sa may hard off guys. Kung gusto nyong makamura at makabili ng mga bagong appliances or gadgets, punta na kayo dito.
Okay guys, tapos na tayong tumingin kanina sa may hard off. Talagang nakikita nyo po yung mga appliances doon, sobrang mura ng mga presyo. At yung iba po doon, mga junk na po or sabihin natin na parang basura na. Pero yung iba doon ay gumagana pa naman. Kumbaga yung tinatawag natin na hard off na shop dyan, parang basurahan na po yan sa Japan or sabihin natin na Japan surplus na po. Yung iba naman pong mga appliances doon, mga gamit, gumagana pa naman po yung iba doon eh. Katulad po nung nakita kong ref doon na sobrang mura na nasa 1,000 yen na lang na binibenta. Pero nakikita nyo naman po yung yung tawag doon, yung ref na yun, hindi na nagsasara. Kaya siguro binibenta na lang nila ng ganung halaga na sobrang mura. Kaya marami din akong nagustuhan doon kasi nga mura, lalong-lalo na yung medyo malaki na ref. Kaso hindi ko naman siya maidala pa uwi. So sobrang bigat na rin nun. Halos yun po talaga ang makikita sa hard off, yung mga lumang gamit at patapon na rin na mga appliances. So lalakarin na lang natin ngayon papunta ng train station para makauwi na rin tayo ng bahay. Kanina nga pala nagbus ako papunta ng hard off kasi nga first time lang din ako nakapunta doon. At siguro next time babalik din tayo doon pag may budget na tayo. At subukan lang natin maglakad ngayon kahit medyo malayo yung train station. Kasi nga yung nagbus ako kanina 8 stops bago tayo nakarating kanina sa may hard off. Kaya ayun, medyo may ganung shop pala dito sa Osaka na ganung surplus. Dami pong mga binibenta doon na yung iba talagang makikita mo mukhang bago pa. Punta ng fountain dito guys. Ayan, ngayon lang nakapunta dito actually. Naglalakad lang ako. Time check muna po tayo. Alas 5 na po ng hapon. Bale, andito na ako sa train station para sumakay na ng train pauwi ng bahay. Bale, pagbaba ko mamaya sa bababaan ko, pupunta muna ako ng grocery at mayroon lang akong bibilin saglit. Bibili lang naman ako ng luya mamaya at magluluto kasi tayo ng ginataang kalabasa. At yun kasi yung isa sa namimiss kong pagkain ngayon. Mas masarap yung ginataang kalabasa pag hinaluan natin ng hipon para meron tayong uulamin mamaya tsaka babaunin para bukas. So ito po yung train station dito ngayon. Nandito tayo sa may Domae. Nasa harapan lang tayo ng dome mismo. Bali, ngayon lang kasi ako nakapunta dito sa Eki na to guys. Kaya hindi ko pa kabisado. Bali, yung next na train dito, 5:06 pa. Meron pa tayong 2 minutes. Ayan pa yung oras niya. 5:06 pa. Ayun po, kakauwi ko lang ng bahay at magluluto na tayo ng hapunan natin. Itong ginataang kalabasa. Ayan, may kalabasa ako dito. At ito nga pala yung first time na magluluto ako ng ginataan. So, bale, pa-practice lang muna tayo. Pero itatry pa din natin. So, meron na akong kalabasa dito. Ayan, sitaw. Green pepper. Bawang sibuyas. At syempre, hindi mawawala ang gata or coconut milk. So, ganito lang kasi yung coconut milk nila dito, nakadelata. At ito, luya. Yung nabili ko sa Gyomo Supermarket kanina nung bago ako umuwi. Tsaka kanina nga pala, bumili na rin ako ng cup noodles natin para may uulamin tayo next time. Yan, bali, dalawa na po ito. Pang next time po ito at hindi na natin siya isasabay sa ginataan natin dahil ito na yung ulam natin para mamaya at babaunin para bukas. At syempre, barbecue. Chicken barbecue. Ayan po. Ito na po yung niluto nating ginataang kalabasa. Ayan po, pagpasensyahan nyo na lang po at first time ko lang pong lutuin ito at medyo mapula-pula yung gata natin. Dala na rin ng alamang na hinalo natin dito kanina. Kasi yung iba po sa atin, ang hinahalo sa ginataan ay patis. Pero mas prefer ko po kasing bagoong yung ihahalo dito para medyo malasa. So bago po tayo kumain, magdadasal muna tayo. So, tikman na po natin ang niluto nating ginataang kalabasa. Nilagyan ko na rin siya ng hipon para medyo may halo din siya. Ayan, tapos sitaw. Masarap ang sitaw, tapos kalabasa.
Ayan, tikman po natin. Medyo manamis-namis siya. Sarap. Medyo matamis yung gata na nabili ko. Kaya siguro ganun yung lasa. Tapos yung hipon. Tikman din natin. Okay naman po. Sarap. Ayun, dala ng gata kanina guys na medyo manamis-namis. Pati itong kalabasa na halo rin yung lasa niya. Kaya siguro ganun yung kinalabasan. At ito pa yung manok. Tikpan din natin. Yung chicken barbecue. Kakapainit ko lang ito sa oven kanina. Perfect yung timpla. Okay na okay to.